Recording in progress. Basahin po natin Isaiah 43 verse 10. Bayang Israel, ikaw ang saksi ko, pinili kita upang maging lingkod ko, upang makilala mo ako at manalig ka sa akin. Walang ibang Diyos maliban sa akin, walang nauna at wala rin papalit. Tayong lahat ay manalangin. Father God, thank you Lord that you have gathered us today. Thank you Lord na pinagsama-sama mo kami sa kabila, Panginoon, ng lahat ng mga challenges na meron kami sa mga buhay natin. Basbasan mo, Panginoon, ang salita mo ngayong umaga. Basbasan mo po ako, Panginoon, upang nang sa ganon, ang mensahe mo ang maipahayag at hindi ang aking kaisipan. I pray for divine wisdom, Lord, and divine discernment, Panginoon, na siyang nanggagaling lamang sa iyo. And we claiming, Panginoon, that we will be able to understand it because you are the God who will provide yung understanding na kailangan namin sa mga oras na ito. Sa iyo, Lord, ang kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Lalo po lahat ng good morning ulit sa ating lahat ng mga anak ng ating Panginoon. Sobrang blessed na blessed po ako sa mga sharing natin ngayong umaga, no. I can remember, wala pa po si Kuya Ninoy nung mga panahon na parang every time na umiiyak po yung mga nag-share dito, talaga umiiyak sila dahil bigat na bigat sila sa kanilang mga buhay. Pero nakaka-bless kasi may kabigatan pa rin. Amen po ba? Amen. Bless kasi hindi na puro kabigatan. Laging nadudugtungan ng ang bigat pero, 'di ba, kasama natin si Lord. At sobrang nakaka-bless 'yun kasi ibig lang pong sabihin noon na kahit na meron tayong kabigatan sa mga buhay natin, alam po natin na si Lord pumapasok na talaga sa ating mga pagkatao kasi nagkakaroon na ng pagbabago yung ating perspectives, nagkakaroon na tayo ng pagbabago sa kung paano natin hinahandle yung mga challenges natin sa buhay natin. Kaya talagang sobrang marapat lang na dinideclare natin si Lord at pinapapurihan natin siya sa ating mga buhay kasi kita naman po natin no, na kahit na dami-dami nating pinagdadaanan, we remain strong. We remain standing firm dahil nandyan siya para sa atin. Hindi po ito yung topic natin ngayon, pero pakiramdam ko, kailangan ko po siyang i-share. Kanina, nagde-devotion po ako bago po ako maligo. And then, yung topic po ng devotion ko is tungkol sa pag-asa. Natutunan ko po na yung pag-asa pala, sa biblical definition niya, hindi po siya simpleng optimism lang. Kasi minsan sinasabi natin, pag may pag-asa tayo sa puso natin, ito yung parang meron tayong positive na nakikita in the future na gagaling, magkakaroon ng financial breakthroughs, magkakaroon tayo ng mas magandang buhay. Yun yung hope na tinitingnan natin or usually naiintindihan natin. Pero sa biblical definition pala niya in Hebrews, meron siyang dalawang ibig sabihin. Una is for us to wait. So yung pag-asa pala, it does not necessarily mean na talaga ang tinitignan mo lang yung end point na ito nakikita ko, no, na kahit broken ako ngayon, mabubuo ako pagdating ng panahon. Hindi pala siya ganun. But yung pag-asa is us waiting. So ibig sabihin, pati yung middle part ng ating pag-asa, tinitignan din natin, which is for us to wait. Another definition niya sa Hebrews din is yung pagkakaroon ng tension while we are waiting. So, ibig sabihin, while we are waiting, it is really expected na meron tayong ma-experience na tension. And ang literal meaning niya is, remember nai-imagine niyo po ba yung rubber? Na kapag habang tumatagal, mas nasistretch siya. Diba initially, yung mga rubber po na, natin, minsan, kunyari mataba muna, pero kapag habang ini-stretch mo siya, pumapayat siya, until such time na pwede siyang mag-break. No? Pero yung pag-asa na tinutukoy sa Bible is that no matter how stretched we are in this life, because we have the hope, hindi tayo magbe-break. Yun pala yun. Yun pala yung ibig sabihin ng pag-asa. We are not confined with the end point, with the end line, with the end game. Ang tinitignan pala sa atin or sinasabi ng Panginoon sa atin is that I will give you hope na kahit na bigat ka sa pinagdadaanan mo ngayon, kahit may sakit kang nararamdaman ngayon, kahit na parang pakiramdam mo, endless, no? Yung ating
parang Plants vs. Zombies, endless yung game, no? Survival mode tayo na parang, Lord, hindi pa po tapos, meron na namang bago. Pero hindi pala yun, parang ang tinitingnan mo, Lord, kailan ba ang ending? Hindi pala yun yun. Yun pala yung pag-asa na kahit pinagdadaanan mo yung pinagdadaanan natin ngayon, andyan si Lord kasama. Amen. Nakaka-bless po ba? Nakaka-bless yung pakiramdam na hindi pala tayo titingin lang sa end. Dapat pala tinitignan natin na kahit na parang ang bigat na ng lahat, hindi ka mag-isa. Hindi ka bibigyan lang ni Lord na eto na anak, tapos na yung paghihirap mo. Kung hindi, kahit na anak, naghihirap ka ngayon, kasama mo pa rin ako. Amen. So I hope no mas lalo po tayong manalig sa ating Panginoon na the life here on earth is really not easy, full of challenges and trials. Pero yung hope na binibigay niya sa atin is no matter how stretched we are, God is with us. Amen. Ayan. At ito po, ang pag-aaralan natin ngayon ay somehow related po dyan sa pag-asa natin. Kasi sometimes, tayong mga anak ng ating Panginoon, alam natin na may Diyos. Amen? At ito ang very general statement ng mga tao na hindi masyadong nagsisimba, hindi nakikinig or dinideny or nineneglect or nire-reject kapag halimbawa sinasabi mo na, halika mag-share ako sa iyo ng tungkol kay Lord. Usually sinasabi nila, okay na yun, kilala ko naman ang Diyos. Amen. Amen? Pero ang katotohanan ay hindi nila talaga alam yung deeper na pagkatao ni Lord. Kaya naman, kahit kilala nila si Lord, minsan, kahit kapag dumadaan na sila sa mga problema, sa mga pagsubok, sariling decisions pa rin nila yung kanilang sinusunod. Amen po ba? Ang ating pag-uusapan po ngayong umaga ay pinamagatan po natin na Knowing God. Sino dito kilala si Lord? Amen. Amen. Kasi unang-una, wala ka naman dito kung hindi mo kilala si Lord. Yun nga wala dito, kilala si Lord eh. Amen po ba? Amen. I have a question for you. What would you do if you learned that there is someone who knows everything about you? For example, marinig mo, may sabihin sa'yo yung kapatid mo, o kaya yung anak mo, yung magulang mo, Uy, alam mo ba? Kilala ka pala nito? Tapos alam pala niya na ganito ka? Tapos ganito, ganyan, ganyan. Anong gagawin mo kapag halimbawang nalaman mo na meron palang isang tao na kilala yung lahat ng bagay patungkol sa'yo? Siguro, pare-parehas tayo na magiging sagot. Kung ang sasabihin ko ay, kikilalanin ko rin siya. Kasi hindi pwedeng ako lang yung kilala niya. Amen? Bakit niya alam ang lahat sa buhay ko? Bakit niya inalam ang lahat sa akin? Di ba? Kasi gusto mo malaman kasi sobrang significant ka para dun sa taong yun, nakilala niya ang lahat sa'yo. Palagay po ba ninyo kung walang pakialam sa'yo ang isang tao, hindi niya alam sa'yo yung mga bagay-bagay patungkol sa sarili mo? Hindi, di ba? Hindi niya gagawin yan. Hindi kanya bibigyan ng importansya. Kaya nga usually, ang common na naging sagot ko, mula nung naging ako yung anak ni Lord, kapag halimbawa may nagkikwento sa akin na, uy, alam mo ba, pinag-uusapan ka na nila? Ganyan, no? Ang nagiging usual na sagot ko, whether it is a good or bad na usapan about, I always say, I must be very important. Kasi, di ba, kapag pinag-uusapan ka, they spend time about you. Imaginein mo, yung kanilang 10 minuto ng buhay sa isang araw, ikaw yung pinag-uusapan, you must be very important. Kasi pwede naman nila yung gawin para sa ilagay yung oras na yun para sa ibang bagay, pero binigay yung oras na yun para sa'yo. How much more kayong tao na tinutukoy natin is kilala ka mula ulo hanggang paa. Kilala, even, ay, alam kung gaano kadami, no, yung buhok na meron ka sa ulo mo kahit hindi mo alam. Yung mga bagay na ikaw mismo hindi alam about you, alam niya. Siguro we will all agree if I say nakikilalanin din natin siya. Amen po ba? Amen. In awit 139 verse 2, sinasabi dito na ako'y iyong siniyasan, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi ningid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ang taong pinatutungkulan ko na alam ang lahat ng bagay patungkol sa iyo ay hindi po ako. Hindi ko alam kung anong iniisip mo po ngayon. Hindi ko alam kung ano yung dalahin mo at gaano kabigat.
Minsan sasabihin mo, I understand, pero sa totoo at sa totoo lang, we can never really understand each other. Amen po ba? Pero, ang pinatutungkulan ko ngayon, na nakakakilala ng lahat-lahat sa buhay mo, kahit nung panahong hindi ka pa ipinapanganak, ngayong nandito ka na sa mundo, at sa panahong wala ka na rito, ay ang ating Panginoon. Amen. At dahil alam ni Lord ang lahat sa buhay mo, alam niyo po ba na ang Panginoon natin ay nais din na makilala natin siya? At yun ang kagandahan dito sa ating Panginoon na hindi niya itinatago ang sarili niya para sa atin. Amen. He revealed Himself to us. We can all agree kapag sinabi natin na hindi natin talaga fully makikilala ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Hindi natin maaarok kung hanggang saan ang kapangyarihan niya, kung hanggang saan ang kanyang pagiging mabuti, kung hanggang saan ang pagmamahal na meron siya para sa atin. Pero, ang ating Panginoon ay nagnanais na kilalanin natin siya sa abot ng ating kakayanan. At ang kabutihan po ng ating Panginoon is that lahat ng mga gusto niyang malaman natin patungkol sa Kanya ay nasa sa Biblia na. Ayan. Kaya ngayong oras na to, kikilalanin natin ang ating Panginoon. Because He wants us to know Him. Isa sa mga reason kung bakit ko na-share kanina yung ating intro about hope is that, sabi ko nga, minsan, kapag nagkakaroon tayo ng mga challenges in life, nagkakaroon tayo ng trials in life, we cannot really avoid na ma-dishearten tayo, ma-disappoint tayo, maging desperate tayo, amen po ba? Maging devastated tayo dun sa mga pinagdadaanan natin. But knowing who God is knowing that there is someone we can always depend on. Ngayon, ang question na lang is, gaano kalaki ang pagkakakilala mo sa Panginoon na meron tayo? Kasi kung ang tingin natin sa Panginoon ay ganito lang kaliit, pag inisip natin, kanino pa ako aasa? Definitely, hindi mo maiisip si Lord kasi ganito lang siya kaliit. Kung ang nakikita mo kay Lord is ganito siya kalaki or ganito siya kataas, yung pag-asa na ibibigay natin sa Kanya is up to this level only. No? Parang kunyari ikaw, sasandal ka, at ikaw lang ang kayang sumandal. Pero kung 10 tao na yung nakasandal sa'yo at sasandal ka rin, tingin mo aasa ka pa kung ganito lang kalaki yung Diyos na meron ka para sa paningin at pag-iisip mo. Hindi. Amen po ba? Amen. Pero if you know the God whom you are serving and having faith with, the bigger that you know about Him, the bigger that your faith will have in Him. At ang aking mga isi-share po na mga characteristics ng ating Panginoon are the basic ones. Huwag po kayo mag-alala kasi kapag pinag-usapan natin si Lord, definitely, no, lahat ng kanyang mga natures, hindi po tayo matatapos. Kasi nga sabi natin, we can never totally comprehend kung gaano kalaki ang Diyos na meron tayo. We will only talk about 3 basic attributes of the Lord. But these 3 basic attributes of the Lord are usually the things that we always tend to forget. Kung sino ba yung Diyos na meron tayo. Kaya sometimes we tend to give up on life. Sometimes we tend to make decisions in life na hindi na pala naaayon sa ating Panginoon. I was so blessed kanina when Sister Beth shared, no? Kasi sobrang bothered na bothered po ako kagabi. In fact, 2 beses kong pinababa si Brother Archie para i-check si Mama. Kasi naririnig ko talaga. Eh, hindi naman usually naririnig between our walls kasi makapal po yung aming wall between sa bahay namin, sa bahay ni na Mama. Unless talagang extreme ang emotion ng taong sumisigaw. So talagang nabother ako na habang nagpe-prepare po ako ng topic for today, naririnig ko talaga that there is someone shouting. In fact, hindi ko actually nung una naiintindihan na si Mama yun eh. Nabother lang ako kasi nung una akala ko malakas lang yung boses. Pero habang tumatagal, nung pinupokus ko na yung isip ko doon sa naririnig ko, parang may tension na. Parang hindi na yata, iba na yata yung klase ng pagsigaw. Eh, knowing Mama, kapag ako extreme na po yung emotion niya, hindi lahat na ng mga anak niya susugod na papunta ng bahay. At talagang ibang level po ng pag-aalala. Dahil ang worry namin, syempre pag tumaas ang blood pressure, di ba po, iba. So, pinababa ko siya. And then, umakyat siya ulit. Sabi niya, wala naman. Sabi niya, ganyan. Sabi ko, are you sure? May naririnig talaga ako. So, naisip ko, ano ba? Guni-guni ko lang ba? So, umakyat siya.
And then, meron na naman. Sobrang lakas. And then, nung finally, na-figure ko, love si mama talaga to. Kay mama talaga tong tono, boses, and all. So, inakyat natin si mama. So, tapos, I was so blessed. Ngayon, she shared na, kasi worried kami, syempre, para kay Ilo din, no? Anong mangyayari sa kanya? Kasi, hindi lang definitely si mama yung magpapagalit sa kanya pagdating. Kundi pati lahat ng mga kapatid niya and even si Papa. Ako, I am the kind of sister-in-law na sobrang ano ba talaga yung love ko kay Ilo na ayoko siyang napapagalitan, ayoko siyang yung parang napapagtulungan. So, ang message ko sa kanya, sabi kasi ni Archie, message mo na sila, sabihin mo, ano siya, lugod na siya kay mama kasi nagagalit si mama. And then I just said, dun sa chat ko, Lo, nasan ka? Hinahanap ni mama yung phone niya, uwi ka na. So, ganun. Not knowing na ano rin pala to, nag-chat rin pala. I don't know what his message was, but nakaka-bless nung sinabi ni mama na pagdating ni Ilo, kasi inisip ko may commotion eh, na wala siyang nasabi. So, imagine how God works in the life of His children, na tayo, kung didepende lang tayo sa sarili nating kakayanan, hindi matatapos yung galit natin para sa kapwa natin. Kahit gaano kasimple pa yung naging pagkakasala sa atin ng kapwa natin na yan. Minsan nga, to be honest, kapag ka sa mga kababaihan, pag paparating na yung monthly period nila, we don't make excuses sa mood swings natin. Amen po ba? Na lagi nating talagang on the height of our emotions tayo. Pero dahil meron tayong Diyos, we try our best na hindi natin magawa yung mga bagay na hindi pleasing sa kanyang paningin. Kaya very important that we know who our God is. And as I have said, ang mga pag-uusapan natin ngayon are the basic ones na hindi natin dapat kalimutan. Una, sa Exodus chapter 3 verse 14, sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. God is self-existent and He is eternal. In the book of Exodus, ito yung time na inaatasan ni Lord si Moises na kung ano yung gagawin niya para paalisin ang mga Israelita sa Ehipto. And Moises was so doubtful sa sarili niyang kakayahan. Baka hindi ko kasi kaya. And sinabi niya na parang kung sino yung, anong sasabihin ko sa kanila. And then sabi ni Lord, pag may nagtanong kung sino ako, ang sabihin mo, ako'y si ako nga. When I look at the Bible, what does it mean? Ang hirap naman ito na ako'y si ako nga. Pag sinabi ko sa'yo na ako'y si ako nga, anong sasabihin mo sa akin? Ano naman ngayon, di ba? Pero, sabi ko, nung research ko siya, ang ako'y si ako nga, sa word before, ito pala ay kaparehas ng tunog ng salitang Yahweh. At pag sinabi nating Yahweh, dati ito yung salita or ito yung pronunciation na hindi mo totally mabibigyan ng tamang alphabet. Sa ibang mga lengguwahe, 'di ba sa atin when we spell Yahweh, it's YAHWEH. Pero sa iba, YHWH lang. So, ganun lang siya ini-spell before. Ang ibig sabihin pala ng salitang Yahweh ay siya ay existing na even before everything else exists. And He caused everything to exist. So, ibig sabihin, when God said na sabihin mo na ako'y si ako nga, andito na ako even before you even came. The God whom we are serving, brothers and sisters, is someone who can self-exist. So when we say kaya niyang mag-exist ng mag-isa dito sa mundong ito, hindi tayo kailangan ng ating Panginoon. Do you agree with that? Amen. But the love of God overflows para sa ating lahat. Hindi si Lord uri ng Diyos na walang pakialam para sa iyo at para sa akin. Hindi niya ibibigay si Jesus Christ para sa iyo at para sa akin kung hindi sapat ang pagmamahal niya. Kasi kung tutuusin, if mamamatay, ikaw or ako, mapapalayo tayo sa Kanya dahil sa kasalanan, sa totoo lang, wala namang magiging kabawasan sa ating Panginoon. Amen po ba? Pero dahil God is self-existent, kaya niya yung sarili niya. Hindi niya kailangan ng kahit sino mang tao. Pero dahil sa pagmamahal niya para sa atin, na andyan siya.
para samahan tayong lahat. He is self-existent na kahit na sabihin mo na sobrang bigat na ng mga pinagdadaanan mo, ng mga challenges natin sa buhay natin, yung Panginoon na meron tayo, nandito na even before dumating pa yung mga problema na meron tayo. And He is eternal. Kung nandito na siya noon, nandito siya ngayon, nandito siya magpakailanman. Yun ang Panginoon na meron ka, meron tayo. Ang Panginoon na meron tayo ay hindi nawawala, hindi naglalaho. Kaya minsan, no, sinasabi nga natin, nasan ka na ba, Lord? Ba't parang iniwan mo na ako, Lord? It's not that. Dahil ang Diyos natin ay hindi nawawala. He has been existing before, now, and even in the future. Pangalawa, sabi po sa John 4 verse 24, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. We must all understand that the God we serve is a Spirit. When we say God is a Spirit, He exists and transcends all things. Meaning, hindi natin pwedeng sabihin na, ay, kasi si Lord, parang ang pinupuspos ng biyaya ngayon ay ang pamilya ni Sister Celia. So baka bukas na lang ako. Amen? Baka hindi pa sa akin ngayon kasi nandun siya. Merong isang merong isang usual na parang explanation dati sa office ko kung bakit hindi daw nag-a-attend yung auditor sa office nila. Kasi daw, yung mga auditor, naka-assign daw yan on a regional level or provincial level, for example. Pero kapag yung auditor na yan, nag-attend dito sa office nito at may nasabay na activity yung kabilang office, hindi na siya maa-attendan. Hindi ganun ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon is a spirit na kaya niyang i-attend ang lahat ng mga anak at nilalang niya. So, pag inisip mo, na pag tinignan mo yung iyong kapitbahay, yung relative, yung iyong kakilala, bakit sila parang napupuspo sila sa kanilang buhay? Ay, tama ba na ang Panginoon natin ay sila lang ang tinitingnan? Hindi po ganun. Our God is a spirit na kaya niyang i-attend ang lahat at ang bawat isa sa atin. So when you feel like you're all alone, when you feel like there's no one to lean on, or when you feel like wala kang matatakbuhan, always remember na yung Panginoon na meron na tayo has always been there, has always been with you. Baka naman kasi dahil hindi mo alam that God is with you, ang hinahanap mo ay yung mga tao na physically nakikita ng mga mata mo. But knowing that God is a spirit, you should know that God is always with us. And He can always be within us if you will just let Him be. Sabi nga madalas sa atin, ang Panginoon natin, madalas kumakatok na yan sa puso natin eh. Ganun nga si Lord kasi di ba minsan, yung ibang tao, naghihintay lang sila sa labas ng bahay, hihintayin nila kung kailan may magbubukas ng pinto. Pero ang Panginoon natin, kinakatok talaga tayo sa mga puso natin para papasukin natin siya. Para nang sa ganon, kasama natin siya in every work we go. So wag natin kakalimutan that while God is self-existent and eternal, na He still decided to love each one of us despite His independence at kakayanan niya na mabuhay mag-isa dito sa mundo, He decided to be with all of us. Amen po. At pangatlo, God is alive. In Joshua chapter 3 verse 10, sinasabi dito, at tinawag ni Jose ang mga tao at sinabi sa kanila, halik kayo at pakinggan ninyo ang ipinapasabi ni Yahweh na inyong Diyos. Dito ninyo malalaman na kasama ninyo ang Diyos na buhay. Ang Panginoon natin ay buhay. Ibig sabihin, God has all the senses na meron at meron pa at meron tayo. So, nakikita tayo ng Panginoon, naririnig niya tayo, nararamdaman niya tayo, naamoy tayo ng Panginoon. Alam ni Lord ang lahat-lahat sa buhay ng bawat isa sa atin. Noong mga panahon na to sa Joshua chapter 3 verse 10, ito yung mga panahon na patawid na ng Ilog Jordan ang mga Israelita. And you know, if you will read the whole book of Joshua, isa ito sa mga napakagandang mensahe, napakagandang illustration kung gaano kakilala ng Panginoon ang mga anak niya.
He was so specific in showing and telling to the Israelites kung ano yung gagawin nila so that makukuha at makakarating sila doon sa promised land. Remember, dun sa panahong yon, sinabi ni Lord kung ilang beses silang iikot, gaano at ano yung kanilang instrumentong gagamitin para nang sa ganun ay magbe-break yung walls nung land na kanilang i-conquer. Ang Panginoon natin ay buhay. He feels what you feel. Kung nahihirapan ka, the Lord feels it. Alam ni Lord kung ano yung nasa sa isip natin. Naririnig ni Lord lahat ng mga sinasabi natin. Sometimes the question is not about, naririnig ba ako ni Lord? Nakikita ba ni Lord yung pinagdadaanan ko? Nararamdaman ba ni Lord yung hirap na dinaranas ko? Sometimes, hindi yun ang tanong dapat. Ang tanong dapat ay, nakikita ko ba si Lord? Naririnig ko ba si Lord? Nararamdaman ko ba si Lord? We sometimes forget na kapag ka nandito tayo sa buhay natin, na yung Diyos na meron tayo ay buhay. Kaya akala natin hindi tayo pwedeng lumapit sa Kanya. Or akala nakakalimutan natin lumapit sa Kanya. Kasi akala natin mas kaya tayong pakinggan ng mga tao sa paligid natin. Akala natin mas kaya tayong maramdaman ng mga taong iniisip natin ay nararamdaman tayo. Pero even before tayo maunawaan ng kapwa natin, mas kaya tayong unawain ng ating Panginoon. Because our God is alive. And in all honesty, brothers and sisters, we can really never comprehend and fathom lahat ng meron ng ating Panginoon. Pero, dapat, sinasabi ng ating Panginoon na kailangan masimulan na nating makilala siya the way, no, we should. Simulan natin siyang kilalanin. Unti-untiin natin ang pagkilala sa ating Panginoon because the more that we know about God, yan, the more that we know about God, we will be able to have greater thoughts about Him. Sabi ko nga po kanina, kung sa simula ito lang alam natin sa Panginoon, hindi natin sa Kanya ibibigay at ipagkakatiwala yung meron tayo sa buhay natin. Amen po. Pero the more na nakikita natin kung gaano kataas, kadip, kalaki yung Diyos na meron tayo, mas lalawak din at lalaki din yung pag-iisip natin patungkol sa Kanya. Yeah. Just imagine a child na sobrang mahal na mahal at sobrang mataas ang pagtingin sa kanyang tatay. Diba? Kapag halimbawa, ganun ang sitwasyon, gustong-gusto niya at ipinagyayabang niya sa kanyang mga kaskwela na yung tatay ko ganito eh. Lagot ka sa tatay ko. Amen po ba? Susumbong kita sa tatay ko. Dahil ganun kalaki yung pagtingin niya sa kanyang ama. If we know who our God is, we can be like that. We can be proud that we have a God na sobrang laki, beyond what we can even imagine. Amen. If we know our God, it will give us great contentment in Him. Alam natin, malalaman natin as we go along, that our God provides everything. Amen po? That God is the source of everything. That our God have everything. Even those things na hindi natin pa alam na gusto pala natin or kailangan pala natin sa buhay natin. Pero, the more that we know God, no matter how much or how little we have, we will be contented in that kind of life na meron tayo. Amen po? Amen. Tayong mga tao, lagi natin sinasabi na pinanganak talaga tayo na walang kakontentuhan. And it can be really possible kung alam mo, or kung hindi mo alam na yung Diyos na meron ka ay sapat na sa buhay mo. Amen po? Amen. I always say this, yung salvation na meron ka sa puso mo, it is already enough para mabuhay ka sa mundo. Yung magkaroon ka ng partner na grabe yung pagmamahal para sa'yo, blessing ni Lord at bonus ni Lord yan. Yung magkaroon ka ng pamilya na tanggap ka kahit sino ka pa at ano pa yung pinagdaanan at ano pa yung nakaraan mo, bonus ni Lord sa'yo yan. Yung magkaroon tayo ng damit, pagkain, makapag-aral tayo, magkaroon tayo ng iba't ibang recognition at lisensya dito sa mundong ito, these are all just bonuses.
But we can never understand that kung hindi natin kilala ang ating Panginoon. Mas gugustuhin natin lagi, gusto natin magkaroon ng pera, gusto natin magkaroon ng yaman. Yung parang wala ka ng ibang nasa isip kung hindi yumaman at magkaroon ng pera. Kasi akala mo, yung Panginoon na meron ka, hindi kayang i-provide sa iyo. At hindi ka kontento kasi kulang yung pagkakakilala mo sa Panginoon na meron tayo. And lastly, knowing God will allow us to show gratefulness of Him. Baka kaya ka po nahihiya ngayon sabihin sa kapwa mo that I am a Christian. Baka kaya ka nahihiyang i-share yung salita ng ating Panginoon. Baka kaya sinasabi mo na hindi ko pa kaya, Sister Carla, na maging tagapagpahayag ng salita niya. Kasi yung dependence mo sa knowledge, wisdom, and capability remains on yourself. Hindi mo naiisip na no matter how imperfect or unqualified we are, ang Panginoon na meron tayo can provide everything that we need. At dahil alam natin yung Diyos na meron tayo, kahit ano pang kakulangan ang meron ka, you can become bolder sa pagpapahayag ng greatness and lordship niya sa ibang tao dahil sapat ang pagkakakilala mo sa Kanya. Amen. Amen po ba? Kaya naman mga kapatid, I hope that we will continue to love the Lord because He is self-existent and eternal. God is a spirit and He is alive. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin sa ating Diyos na. Thank you, Lord, for this day. Thank you, Lord, that we have smiles on our faces, Panginoon. Alam namin, Lord, na hindi namin to kayang pagtagumpayan ang buhay na ito without you. And we have so much thanksgiving in our hearts, Panginoon, dahil alam namin, Lord, na kung tutusin ay wala kaming value sa lupang ito, pero you give us value, Panginoon. You have shown us love na hindi namin makukuha sa mundong ito. Panginoon, patuloy mo kaming samahan, patuloy mo kaming paluguin sa iyong presensya, O God, so that we can have the great contentment in you, Lord. We can have a better boldness, Panginoon, para ipahayag ang salita mo. Lord, i-bless mo po ang lahat ng mga taong naririto. Ikaw, Panginoon, na magpala sa lahat ng pamilya nila. In Jesus' name, Panginoon. We pray, Panginoon, na hindi lang sa kanilang bahay magtatranscend ang iyong blessings, Lord, kung hindi, lalagganap ito sa lahat ng kanilang makakadaupang palad at i-declare namin, Lord, sa aming buhay na ikaw ang Diyos na pang eternal, Panginoon, na ikaw ang Diyos na pangwalang hanggan. Salamat, Lord, sa buhay ng aming mga kapatid. Salamat, Lord, sa buhay ng lahat ng mga kakapakinig ng iyong salita. At we pray, Panginoon, that you will cover us with your Holy blood, Panginoon, so that we can always be protected, we can experience the life na ikaw at ikaw lang ang magbibigay sa bawat isa. Salamat, Lord. In Jesus' name, Amen. Thank you.